Mga kaagoy, gumawa pala ako ng kilawin na talaba na talagang mapaparami ka talaga ng kain kapag ganito ang ginawa mo sa talaba nyo. Bali, hindi natin tinipid sa ingredients mga tol para yung talaba natin ay sobrang sarap. Tara, samahan nyo akong kumain ngayon ng kilawin na talaba na talagang pagpapawisan ka hanggang tenga at noo. Agoy! Alas 9 na nga ng umaga at pumunta na nga ako ng palengke ng Dagupan kung saan makakakita tayo ng mga iba't ibang uri ng tulad isda. Tulad ng mga malaking hipon, alimango, butubot, galunggong, at iba-iba pang mga isda na hindi ko alam ang tawag. Dahil Holy Week nga mga tol, medyo nagsitaasan nga ang mga presyo nito. Bali, maghahanap nga pala tayo ng talaba dito. Ang pagkakaalam ko kasi maraming nagbebenta ng talaba dito sa Milis Dagupan. Ngayong Holy Week kasi bawal ang mga karne. Minabuti muna nga namin dito sa bahay na ang kakainin namin ay kilawin na talaba. Bali, nakakita na nga tayo ng kilawin na talaba dito mga tol. At nagulat nga ako sa presyo ng talaba na binebenta ni nanay. Yung malaking talaba pala mga tol ay mabibili yan sa 250. At yung maliit na plastic naman ay mabibili naman sa 150. Bali, ang binili ko nga isang malaki at isang maliit. Yan lang kasi kaya ng budget natin sa ngayon. Bali, may benta pala si nanay na maliliit na talaba at malalaking talaba. All goods naman lahat ng benta nila dito. Yun nga lang talaga, tumaas talaga ang presyo ng talaba. Pagkatapos ko nga bumili ng talaba ay pumunta na nga ako sa mga bilihan ng mga sibuyas, bawang at luya. Nagagamitin natin sa paggawa ng kilawin. At nung nakauwi na nga tayo ay niready na nga natin yung mga kailangan nating gamitin. Ay dinay sa paggagawa ng kilawin ay kailangan maraming sibuyas, bawang at luya. Sa paghihiwa ng mga yan ay kailangan talaga ay maliliit. Parang ang style niya ay medyo pino. Nasubukan nyo na rin bang gumawa ng kilawin na talaba? Hindi ko lang din alam mga tol kung pareha style yung paggagawa ng kilawin na talaba. Nung natapos na nga ako maghiwa na rin pala ako dito na sili. The more na sili na green at red ay talagang sasarap talagang talaba. Nung nahiwa ko na nga yung mga lahat ng kailangan ko, kailangan na natin hugasan tong ating talaba. Nung pagkabukas ko nga ay talagang sobrang lilit talaga na nabili nating talaba. At sa isang supot naman ay grabe, sobrang malaki nga yung talaba na pili natin. Malalaki sana yung pipiliin ko mga tol, kaso nag-iisa na nga lang ito. Kaya binili ko na nga lang para maubos na nga yung benta ni nanay. Alam ko meron pang mas malaki sa talaba nito. Wala rin kasi ako mahanap ng malalaking talaba. Ganyan lang kasi size ng talaba dito sa amin. Hinugasan ko nga ng 3 beses tong talaba para siguradong malinis nga tong ating talaba bago natin to gawing kilawin. Nagpainit na rin pala ako ng mainit na tubig. At saka ang gagawin naman natin ay bubuhusan na nga natin ito ng mainit na tubig. Kaya ito pala ako gumawa ng kilawin na talaba mga kaagoy. Kakailanganin niya para matanggal ng konti yung lansa. At maluto ng konti nga yung talaba. Mga nakatatlong buhos lang din ulit ako dito. At bali kompleto na nga yung ating rekado. Panigurado makakagawa tayo ng masarap na talaba. Kapag gumagawa kasi ako ng kilawin na talaba, hindi ko talaga tinipid sa ingredients. Sabi nga nila, the more na rekado ang ilalagay mo, mas lalong sasarap kapag ganitong mga luto. Bali, ang mga ingredients lang naman natin dyan ay sibuyas, bawang luya, sili na green, sili na red, kalamansi, suka, paminta at asin. At tara na, umpisa na natin ang paggawa ng kilawin. Nilagay ko na nga yung talaba sa malinis na lalagyanan. At saka binuhos ko na nga tag-isa-isa yung mga ingredients na kailangan natin dito sa kilawin. O dyan mga kaagoy, magkano ang benta ng talabahan dyan dito kasi mga kaagoy, tuwing Holy Week talagang nagsisitaasan talaga yung mga presyo ng mga ganitong klaseng basta lahat ay pagsasamahin mo lang talaga lahat ng mga ingredients. Naglagay na rin pala ako ng konting betchin para mas talong sumarap. Kapag gumagawa pala ako ng kilawin ng ganito mga tol ay talagang dinadamihan ko talaga ng paminta. Gumamit na rin pala ako ng dato puti dito mga tol. Kahit anong suka naman basta't wag lang yung red. At kung umabot ka pala sa video ito, paki-comment naman kung tagasan ka para alam ko kung sinapadpad ang aking vlog. At pagkatapos nga saka mo naman ay mekos-mekos ng maigi. At syempre kapag nahalo-halo mo ng maigi yan ay lalasahan mo kung tama lang yung timplada. Sa amin kasi mas masarap kapag maasim. Kung nakukulangan ka sa asim, ang ilagay mo na lang kalamansi at wag na suka. Lahat na ba ay nakapagluto na ba ng ganitong kilawin na talaba? O ano pang hinihintay mo? Huwag ipulutan yung ganito ngayong araw na to, dapat inuulam. Ay gar, paldong-paldo ka na naman kapag ganito ang ulam mo, talagang mauubos ang kaldero. Ay ST yung kanin nyo pala. Nung natapos na nga, nilagay ko na nga ito sa malinis na lalagyanan para maumpisan ng kainan. Mga kaagoy, ganitong kilawin na talaba hindi na pinapalagpas. Mabubusog ka sa ganitong mga luto. Eh lalong-lalo na ganyang itsura ay talaga gar. Kapag kilawin ng Pangasinan ay talagang the best pa sa the best. Huwag pala susobran sa pagkain na ganito dahil nakaka-high blood. Huwag nyo akong gayahin, medyo nahihilo na nga ako. O sige na nga, hanggang dito na lang muna. Bye-bye, agoy!